Yo, 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 yo! Sandali lang. Huwag mo munang i-scroll. Kapatid, kaibigan, kabulol. So, gusto mo rin bang magpunta rito sa South Korea? Ngayon, isa ka sa mga nagpe-prepare, naghahanda sa paparating na registration para makapag-take ng exam sa EPS TOPIK exam. So, ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka ngayon? Anong edad mo ngayon? Ikaw ba isang 20 years old pababa? O di kaya naman 20 years old pataas? Or 25 years old pababa? So, ang topic natin sa araw na to, yung inyong edad. Kung anong edad ka sa kasalukuyan at ngayon nangangarap ka at gusto mo makarating ng South Korea. So, ang pag-uusapan natin yan. Guys, bakit ko natanong kung anong edad mo ngayon sa kasalukuyan? So, mamaya maaunawan at maintindihan. So, may kaibigan tayo dito sa South Korea. Actually, kaibigan ni Kenneth. At kabatch niya sa KLC, sa lugar nila, Tiga Batangas. So, Tiga Batangas din si Kabayan. Huwag na natin i-name drop, baligtad pala, para na rin sa privacy niya. So, itong purpose ng video to, para dito nyo makikita talaga ang tunay na reality ng buhay. Kung ano bang ibig sabihin ng South Korea. At bakit napakalaki ng South Korea. At bakit napakahirap makapasok dito sa South Korea. Mamaya, maintindihan nyo at mauunawaan nyo. Again, this video, hindi ko po kayo dini-discourage. By the way guys, itong video to para po sa mga lahat ng nanonood, sa mga lahat ng subscribers ko. So maraming salamat sa mga panonood nyo sa mga videos ko. Ramdam ko yung sincerity po ninyo na may nakukuha kayo talaga na pupulot at nakaka-relate sa mga videos na ginagawa ko. At nakakatulong tayo. So anyway, wag na natin patagalin to. Hindi ko na rin papapasukan ng aking intro. Panoorin nyo po, pakinggan nyo po yung conversation namin. Actually, hindi pala conversation, video call pala. So, hindi ko na lang pinakita yung mukha niya, like I said, ulit, para na rin sa privacy ni Kabayan. So, pakinggan nyo guys. Hello, musta bro? Oh, musta? Ayos lang iya. Narinig mo ako? Opo. Pinasuyo ka sa akin ni Queen. Kailan ka dumating? 21 po sa training center. Bali 23 po din sa doon. January 21? So ilang ka pa lang? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pang 8 days mo ngayon, no? 29. So na-homesick ka daw, sabi ni Queen. Opo, iya. Ano ba yung nararamdaman mo ba ngayon? Naghalo-halo na din po depression, anxiety, taas homesick. Ewan ko, basta hindi ko alam, hindi ako mapakali sa pakiramdam ko. So kaya parang gusto mo nang umuwi, ganun. Tapos tawag dito, binata ka naman, di ba? Okay na? Apo. So binata ka, di ba? Hello, narinig mo? Yes po. So binata ka naman o may pamilya ka na sa Pilipinas? Binata po. So may tawag dito, siguro kilala mo naman ako, isa akong vlogger din dito sa South Korea. So madali lang naman to So hindi naman to magtatagal. So siyempre bilang na ako dito, matagal na, almost 13 years na ako rito. So pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan mo. So totoo ba yung sabi ni Queen na parang gusto mo na daw umuwi, na de-depress ka, yung bang nalulungkot ka daw? Tsaka first time mo dito, di ba? First time sa buong buhay mo makapag-abroad? Tunay po lahat. So, and then, kuya, nagsabi na din po ako sa fam ko. Sabi nila, sige, wala naman tayo magagawa. Umuwi ka na. Pero tawag dito, yung naabutan mong factory dyan, ilang kayong Pilipino? Bali, 7 po lahat. 7. Tapos, ikaw lang yung nag-iisang Batanggenyo dyan? May isa pa po kaso taga-Bawan siya. Hindi mo siya kasama dyan. Taga Batangas siya pero kasama mo siya sa trabaho dyan, no? So, ano yung naabutan mong trabaho dyan? Wala pa yan. Dapat February 3 ako mag-start. So, dumating ka, hindi ka pa pinag-start, pinapahinga ka. So, bali mag-start ka pa niyan by next week, February 3. So, bali 8 days ka o mag 9 days ka nang nakapahinga dyan. Yung kumbaga wala kang ginagawa, no? No. So, tawag dito, yung naabutan mong trabaho dyan, may idea ka na kung ano yung pagawaan, ano yung gagawin? Pinapasok po ako sa loob ng company ng nakaraang araw.
Parang ano po siya, metal fabricator sheet. Metal fabricator siya. So, sa tingin mo, sa palagay mo sa buong buhay mo, 'di ba? Diyan mo lang nakita yung trabaho yan sa Pilipinas. Wala kang idea sa ganyan trabaho, Yes, 'di ba? First yes time kuya, talaga. yes. Mm. So, ito lang naman yung ano, yung sasabihin ko lang naman sa iyo. Ano ba yung dahilan mo bakit ka nagpunta ng Korea? Yun lang naman tatanong ko sa iyo. First and foremost, yun yung tatanong ko. Ano po, for sabihin natin, for money, tapos nung may nag-alok sa amin sa bahay, pauli-uli sila. Sa bahay, pauli-uli sila. Yun, hanggang sandala na din ako. Tapos yun, nandito na nga po ako. Pero, ewan ko lang nga po, hindi ko alam kung bakit nagkaganito ako. Ano naman yung katayuan nyo sa buhay? May sarili nyo yung bahay, ganun. Kumbaga sa may business kayo. Ano yung Sa ngayon po, may nagpa-finance po ng baboy. yan, sa Batangas uso yan, yung babuyan, bakaan. O. Yes, kuya. Kilala mo siguro yung kasama ko rito na si Kenneth Balba, Aliling. Opo. No, tsaka galing ka dun sa kay Kamaning din, di ba? Opo. So kung may pangarap ka, di ba? Alam naman natin lahat na bago ka makarating dito, talagang dumaan ka sa butas ng karayom. Kumbaga, ang dami mong pinagdaanan bago ka makarating dito, hindi ba? Eto, ano to, payong kuya to. Hindi na bilang payong vlogger. Payong kuya na lang kasi may mga kapatid din akong kababata din ako na kasing edad mo lang. Ilang taong ka na? 20 po. Ah. 20 po. Bata mo pa. 20? Almost kaedad mo lang pala yung anak kong panganay, 20. Kaya hindi na ako magtataka kung ba't nararamdaman mo yan. So ito lang yung may papayo ko sa'yo. Kung uuwi ka ng Pilipinas, alam mo naman yung maaabutan mo doon, 'di ba? Kung sakali man dadating ka sa point na para wala kang pagsisisihan sa desisyon mo. Kumbaga, maninimbang ka, titimbangin mo lang. Una sa lahat, alam mo yung pinagdaanan mo, talagang hindi biro. Maging sa oras, sa pera, sa effort, tsaka sa pag-aaral pa lang, talagang masasabi mong naghirap ka. So ngayon, binata kang, nakikita ko kasi sa'yo, kaya nararamdaman mo yan. Yung edad mong yan yung kasagsagan pa ng pag-e-enjoy mo sa buhay. Kasi 20 years old ka pa lang, hindi ba? So biglang mapunta ka rito sa South Korea, yung biglang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa'yo. Yung lang mapalayo ka sa family mo, na malayo, na hindi ka sanay, at saka may mga bagay na nakasanayan mo na may gumagawa nun para sa'yo, pagdating mo rito parang totally independent ka, mag-isa ka. Wala kang matatakbuhan, wala kang mahinga ng tulong, kahit kapwa Pilipino mo yan, pag may nangyari sa'yo, hindi mo magagaranti na matutulungan kanila. So, nasa sa'yo yan lang ang tatanong ko sa'yo, handa ka ba sa pwede mong balikan o uwian sa Pilipinas? Yes, kuya. Na magiging buhay kasi hindi ka pa de pamilya, wala ka pang mabigat na responsibilidad. So, masasabi ko sa'yo, choice mo yan. Yan ang option mo yan. Pero sa kabilang banda, malaki yung opportunity na mawawala para sa'yo. Ready po ako sa mga consequences. Kung ready ka dun sa consequences na yun, buo na yung decision mo. So, ang masasabi ko lang sa'yo, sundin mo kung ano yung palagay mo sa tingin mo na magpapagaan ng kalooban mo. Kung Kuya, sang ka mas... para kayo si Kuya Queen tsaka si ate. Alam nila yung sitwasyon ko, yung nararamdaman ko po. Hindi kasi ako, sanay din ako, dumaan din ako dyan. Bata din ako nung unang matanda lang ako ng 3 taon sa'yo nung akong unang nag-abroad, alos 23 yata ako or 25 if I'm not mistaken sa Middle East. So wala rin akong idea kaya medyo talaga mahirap ang sitwasyon. Ang inaano ko lang diyan syempre yung opportunity na mawawala sa'yo. Ngayon kung handa ka pa naman na balikan yung kung saan ka magiging masaya, hindi ka ba nakautang o kaya naman wala kang dapat bayaran na ganun? Meron po, kaso ipinaalam ko na din po sa kanila and then sabi nila, sige, okay lang yan, basta ang mahalaga makauwi ka ng maayos at ligtas sa atin. Kasi hindi naman namin pwedeng ipilit sa'yo kung talagang hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Kung nandito ka na lang sa South Korea pero yung isip mo lutang, hindi ka makapag-focus sa trabaho, baka mas worse pa yung magiging bunga o magiging kinalabasan ng pagtatrabaho mo. Ayun yung iniisip ko kasi nung pagdating ko dito, naging ganun na ako. Ewan ko kung ba't biglang umatake yung anxiety, tapos biglang nagkaroon hanggang sa medyo parang lalala na siya ganun. Pero still, inalabanan ko naman. Pero sabi ko nga po, kung homesick lang to,
kaya ko naman. Kaso nga lang biglang umaatake yung ganun. Kagabi nga po, tumawag ako sa asawa ni Kuya King. Sabi ko, ate, paano to? Hindi ko alam gagawin ko. Parang kinakabahan ako na ganito, ganan. Ang daming bumabagabag sa isip ko, ganito, ganan. So, tawag dito, hindi mo pa namimit yung sadyang mo, di ba? O namit mo na? Yes. No, Oh. Kuya. So, kung sakali mo pa uuwiin ka, naka-ready ka, may pamasahe ka na dyan, may ano ka, may panggastos ka. Nagsabi nga po ako na Kuya Kenneth. Tsaka doon po sa kakilala kong isa, sabi ko baka mapapaluwagan po nila kahit tikat lang. So, ikaw sa tingin mo, hindi mo na kayang magtagal kahit isang buwan na pagtatrabaho para makatanggap ka ng isang sahod, hindi na, di ba? Sa sitwasyon ko po kasi ngayon, Kuya, parang hindi na po talaga kakayanin kasi parang, ewan ko, hindi ko alam kung anong pakiramdam na meron po ko sa ngayon eh. Sinatyaga ko na lang po, tapos kinausap po ako ng mga taga-uwa pa. Sa wala naman akong magagawa diyan sa naging desisyon mo. So narinig ko yung kwento mo, parang tama ka nga, kagaya na sabi ko, sa murang bata ka pa eh. O, kumbaga yung karanasan mo talaga hindi pa ganun kahinog, hindi pa ganun kahubog para makapunta ka rito. Kasi yung mga nakakarating dito sa South Korea, yung talagang may pinagdaanan na matindi sa buhay. Lahat naman tayo may pinagdaanan na hirap, hindi naman lahat maalwan ng buhay sa Pilipinas. So magkaiba lang naman yung sitwasyon mo dahil ikaw, bukod dun sa homesick ka, yung umatake yung anxiety na tinatawag mo, so napakahirap nga niyan. Baka magiging mas malala pa yung magiging mangyari kung ipagpapatuloy mo pa, kung iniisip mo yung kikitain mo. Kung may mawawala, maaring malaki ang mawawala para sa'yo. Kasi alam mo naman, hindi naman lingid sa'yo na ang daming libu-libong mga APS aspirant na gustong makuha yung posisyon mo na makarating ka na dyan, di ba? Yes po. O ang daming mga gustong nangangarap na makarating sa narating mo. Pero sa kabila nun, siyempre, magkakaiba naman ang istorya yan sa buhay, sa pinagdaanan natin sa buhay. Ang mahalaga lang naman sa'yo, ang may advice ko lang sa'yo, kahit anong gawin nating desisyon sa buhay natin, maganda man, pangit man, magiging maganda yan kung alam mong tawag dito, kumbaga alam mong akuin, kumbaga maging be responsible ka sa decision making na gagawin mo sa buhay mo. Either pangit man yan o maganda, di ba? Kasi Yes po. yan lang naman talaga eh. Pag gumawa ka ng mag-decide kang umuwi, so panindigan mo. So takip tenga ka sa mga bad comments, negativity na maririnig mo kasi may maririnig kang ganyan, ay nasa Korea na siya, umuwi bigla, sayang yung, di ba? Hindi mawawala yung mga ganyang komento lalo na sa mga kakilala, kamag-anak. So maging handa ka lang doon. Ganun din po talaga kayo para kayong asawa ni Kuya King. Ganyan naman talaga yung siguro may dala na rin yung karanasan sa buhay. Si Queen, iba rin yung karanasan niya eh. Kumbaga sa mahirap din yung pinagdahanan niya, pero ang pagkakaiba lang, may responsibilidad siya na pamilya na kailangan buhayin. Unlike ikaw, wala ka pa naman ganung kabigat na responsibilidad. Kaya kumbaga may choice ka pa, may option ka pa. So, okay. So, yung itutulong ko sa'yo, hindi siya ganung kalaki yan. Alam mo, yung may tutulong ko, alam ko, makakatulong ng malaki para sa'yo. Para naman kahit pa paano, Kuya, meron para makabak ako ng Philippines. May idea ka na kung magkano yung ticket na bibili mo, just in case. Sabi ni ma'am, sabi po nung kachat ko, plus 50k won. So sabi ko, magkano po ito? Sabi niya, 10k plus daw. Mga 60,000, ganyan, no? Plus 50k won. Opo, sabi ni ma'am. So plus 50k won, ang 50k won, 50,000 yun. So plus, ibig sabihin 60 or 70, more than something like that, no? Yes po. Okay, sige. So, kahit papaano, makakaragdag dun sa pambili mo ng ticket. Ang importante, makauwi ka ng maayos sa Pilipinas. Yes po, Kuya. So alam mo na rin na hindi ko na pahabayan to, marami na rin nagbigay ng payo, advice sa'yo regarding sa positive at saka negative. Yes, Kuya. So kahit na narinig mo na yung both sides na yun, still yung decision mo is yun na yun, hindi na mababago, di ba? So yun na lang. So at ang masasabi ko talaga, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Kasi buhay mo yan. Kung dadating man ng time na may maganda o pangit na decision na ginawa mo, ikaw yung makakaranas yan. So sana yung sa akin, kaya kita tinawagan, baka iniiwasan kong yung para ma-avoid mo yung nasa huli yung pagsisisi yung sinasabi nila. Pero aware ka naman doon, sabi mo nga, so naka-ready ka. So well, good luck sa'yo at Happy Chinese New Year na lang. At least kahit papano, nakita mo yung Korea.
'di ba? Opo. Oh, so Salamat po, kuya. walang Salamat anuman, sa mga advices nyo. ipaalam mo 'yan sa amo mo, magpatulong ka sa mga kasama mo diyan na magsabi sa dahilan mo. Kasi tatanong ka ng amo mo kakadating mo lang tapos uuwi ka na, ano yung dahilan, 'di ba? So, ganun ang tamang gawin kasi hindi ka pa nagsahod, wala ka pang alien card. Tama? Wala po. ARC. Oh, okay. Dapat magpaalam ka ng maayos sa company mo, sa sadyang name mo. Opo. Kasi para hindi yan makaapekto kung sakaling kukuha sila ng ibang Pilipino, so ang iniisip nila, Pinoy to, yung unang nakuha namin, umuwi lang, baka iba na yung kunin nila, imbis na Pinoy. Kaya magpaalam ka ng maayos at sabihin mo yung dahilan mo, magpatulong ka sa mga kasama mo na nakakaalam na magsalita ng Korean. Diba? Para walang maging, kasi unfair din naman sa amo mo eh. Ginastusan kanya sa process mo ng papel mo, yung parang mag-file siya rito, kumuha siya. Gumastos din yung mga amo natin. Kahit papaano. Naintindihan ko po. Opo, para naman maging fair at actually, unfair nga yung desisyon na ginawa mo eh. Parang logi siya eh. Pero ganun talaga, wala naman siya magagawa kung talagang nag-decide ka na, di ba? So, so ganun na lang. Okay. Maraming Sige, good luck sa'yo sa journey ng buhay mo. Okay, sige. Bye-bye. Salamat. Sige. So guys, napanood nyo, napakinggan nyo, loud and clear. So kayo, sasabihin ko, tatanungin ko pala, ano sa tingin nyo ang naging problema ni Kabayan? So ano sa tingin nyo yung masasabi nyo? Ano yung hatol nyo sa kanya? Diba? So narinig nyo rin doon, batang-bata siya. 20 years old. So ang napansin ko sa kanya, parang hindi sanay sa mahirap na trabaho. O sabi ng kaibigan niya na subscribers natin, followers natin, na never daw po siyang nakapagtrabaho yata sa Pilipinas. Wala siyang trabaho at first time niya mag-abroad. Diba? So, yung napanood nyo, yung napakinggan nyo, isa lamang po siya sa mga kababayan natin na sa murang edad, pinangarap makarating ng South Korea. Kumbaga, ito po yung tunay na sinasabi ko lagi sa kanyo, expectation versus reality. Hindi porke yung kaibigan mo, nag-Korea, pag-uwi sa bahay, yung pag-alis sa Pilipinas, yung bahay parang bahay kubo lang. Parang gawa lang sa kahoy, walang buhos na semento. So nung nag-Korea, umuwi, biglang naging bato na at nag 2 stories na yung bahay na nabili niya. At plus, meron na siyang 4-wheel at saka motor. Kumbaga, umasenso. Ikaw naman ngayon, nainggit ka. Kaya naman, nag-apply ka rin, nag-abroad ka. Diba? So maraming ganyan ng mga kababayan natin. May iba naman na, yun nga, narinig nyo rin sa kwento, ang sabi niya, bukod daw po sa pera, kaya siya nainggan yung mag-apply sa Korea. And then, mayroon daw mga tao, pauli-uli. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng pauli-uli, ang pagkakaintindi ko, pabalik-balik siguro yun. Pauli-uli daw sa bahay nila, nag-aalok, yun nga, yung pagko-Korea. So, parang in short, parang napilitan lang yata siya. Hindi ganun ka totally 100% yung pag-decide niya na gusto makarating ng South Korea. So, alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. So, hindi ko na medyo patatagalin pa. So, ang video to para po sa mga bata na wala pang experience, na hindi alam ang mundong pinapasok nila. Hindi po biro yung pagtatrabaho dito sa South Korea. Hindi porket nakikita nyo yung iba. Kaya sinasabi ko rin sa mga ibang vlogger dito, wag puro magagandang ipakita nila. Ipakita rin nila yung pangit na nangyayari, di ba? Kung may positive, siguradong may negative yan. At saka kung may pangit, may maganda. Yung napaka-importante nung alam niyo yung before and after. Kaya naman pag-isipan nyo mabuti guys, kung magpapatuloy ka dito sa South Korea. Sabi ko nga sa kanya, pinipilit ko siyang baguhin yung desisyon niya, pero halata naman sa kanya na talagang buo na yung desisyon niya. Sinabi ko rin na ang daming nangangarap na makarating, makaabot sa naabot niya, at yung mawawalang opportunity na napakalaki para sa kanya, yung kumikita siya ng 80 to 100k, ay narinig niyo naman ang sabi niya, opo kuya. So, ano daw niya, naiintindihan niya at saka napag-isipan daw niya at alam naman daw niya. In short, alam niya yung ginagawa niya. So, wala na akong sinabi pang marami. So, humingi na lang siya ng konting tulong para sa pambili ng ticket niya. So, sabi ko, pagpaalam ko muna sa amo mo kasi mahirap yung mag-book ka, hindi ka pa nakapagpaalam. Ang mahirap nun, hindi pa niya na-meet yung sadyang name niya at hindi pa niya naumpisan yung trabaho. Gusto ko sana
umpisahan niya muna kahit 1 buwan lang sana. Para naman makita niya kung ano yung naabutan niya o anong klaseng trabaho niya, malay natin magbago pa yung isip niya sa loob ng 1 buwan. At para na rin, di ba, kung may nautang siya, malaki na yung sasahod ka ng 80,000 sa 1 buwan, may uuwi mo kung talagang desidido ka na umuwi sa Pilipinas. So, ano man ang passion niya, sabi ko, be responsible sa anumang desisyon gagawin niya sa buhay niya. Pero sa kabilang banda, alam naman natin na napakalaking panghihinayang ang mangyayari sa buhay niya. Dahil isipin niyo yun, ang dami niyang nangangarap makarating sa South Korea tapos siya ganun lang yung ginawa niya. Kumbaga, tinalikuran niya yung opportunity na hinahangad ng karamihan. O ikaw na mismo, nanonood niya yun. Kaunawa ko doon siguro yung pagdating niya rito, talagang yung expectation niya napakataas. Nung makita niya yung company niya, baka siguro medyo lumungkot na siya. So, mag-isip kayo ng ilang beses, 1,000 times kung pwede. Hindi laro o hindi biro ang pagkukorea dahil gagawa ka rito ng napakadaming effort, oras, sayang yung oras, at higit sa lahat, pera. Diba? At mag-aaral ka talaga. And then, babaliwalain mo lang, parang sayang lang yung inumpisahan mo. But then, again, decision niya yun. Diba? Wala tayo doon dahil alam niya kung anong ginagawa niya, sabi niya. Pero siya, pinapili ko ano mas matimbang yung nararamdaman niya. Uuwi daw siya ng Pilipinas. So, pinayuan na lang natin kung ano makakabuti para sa kanya. Alam ko naman, ayaw din naman yung makarinig ng parang pinipigilan siya sa kanyang paggawa ng desisyon. So, sa bagay na yan, wala na akong magagawa. So, that's it guys. Maraming salamat na naman sa ilang minuto na sinamaan niyo ako. At kahit papano, naibahagi ko na naman sa inyo. Alam ko, napaka-late na bagay nito sa iba, pero alam ko rin, sa katulad ko, malaking bagay na yan para sa inyo. Kaya hindi ako magsasawang magbabahagi sa inyo ng mga ganitong kapupulutan ng aral. Again, it's me again, Christoph TV channel. See you again on my next video. Annyeonghaseyo guys. Bye.